What's up, schoolmates? Nagbabalik kaming muli dito sa FP Felix Memorial National High School, JICA Annex. Kamusta kayo lahat, Felicians? Ayan, buhay na buhay pa ba ang lahat? At this point, magtatanong tayo ng isang representative upang sumagot sa question natin ngayong araw. Sino dito ang gustong masagot ng tanong natin? Anyone can answer? Ay, ito, dito. Taka. Come on down here. Isa siyang Boy Scout. What's your name again? Matthew Jake Symbol po. Ayan, grade and section. Grade 10, Napito. Ang tanong ko sa'yo, dapat bang magkaroon ng age restriction ang ating gobyerno sa paggamit ng social media para sa mga kabataan? For me, sa akin hindi. Dapat lahat ay magkaroon ng freedom para magamit nila at mapadali ang kanilang buhay sa komunikasyon. Yun lang. Ayan, maraming salamat, no? Kaya naman, Trisha, take it away. At ngayon naman, maririnig natin ang final closing statement. So tignan natin kung nag-agree yung audience sa sinabi ni James kanina dito sa closing statement ng ating mga debaters. So sisimulan muna natin yan. Stella. Government regulation would be more effective because, according to research, 70% of applicants agree to government regulation and see that it does more good than bad, while 30% only complain about effectivity and freedom. It can be more effective than parental, like you said, because parents have less time on their schedules due to work, especially in our country. And it would be more effective for the government to regulate, because without regulation as of right now, according to studies, we as a country lead and top as one of the countries with the most amount of time spent on social media, a vast majority being teenagers. Alright, thank you so much, Stella. For your last statement, Jack, ano masasabi mo about today's topic? Our group says the government should not apply regulation in our country, because as our group said earlier, it takes our freedom of expression, and the parents can teach their children, pwede nilang maturuan ng kanilang anak patungkol sa social media, at pwede rin naman matutunan ng mga bata patungkol sa social media sa pamamagitan ng social media, kasi may nagre-raise po ng awareness sa social media, sa school rin po, dahil tinuturuan po rin, sinasama na rin po ang patungkol sa social media. Sinasama na po sa curriculum ang tungkol sa social media at ang government programs na kung saan hindi po nila sinasakal ang mga minors na tulad natin na kung saan nililimitahan tayo na gumamit ng social media. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters. So, reminder lang, no, na hindi ito tungkol sa panalo or kung sino ang matatalo sa ating episode today, kung valid ba ang inyong mga opinion sa isa't isa, which I do think are all valid because you yourselves are also users for social media in terms of different platforms, di ba? So, ngayon naman, malalaman natin sino ang best speaker. Sino nga ba ang pinakamalinaw, pinaka-convincing ang argument? So, ang importante dito ay natuto kayo sa iba't ibang pananaw at maging open-minded tayong lahat, no? At kilalanin na nga natin ang ating best speaker ngayong episode. Sino sa tingin nyo? Sino? Okay. At ang best speaker in today's episode ay si Andy! So, sana proud ang iyong mga teammates sa inyo. So, once again, congratulations sa ating mga debaters. Hindi ibig sabihin na si Andy lang ang merong valid opinion. Lahat kayo ay panalo sa episode ngayon. So, once again, congratulations to everyone.
What's up, schoolmates? Nandito pa rin tayo sa FP Felix Memorial National High School. We would like to congratulate everyone sa mga speakers natin. Yan. And also, the winner for today's episode. So, shout out kay Andy dyan. Sana masaya ang iyong parents as the best speaker for today, no? Yes, for sure, proud na proud yung mga parents nito na nanonood siya. True. At Napapanood proud sila. din ang parent mo sa'yo because nandito ka today. Wow! Yes. And the very Alright. first episode ko Correct, on-site. correct. So sana feel natin ang energy ng Felicians. Tama ba? Face card dyan. Alright. So, sige. On today's episode, ano masasabi mo doon, James, with all the opinions from the audience? Ako yung takeaway ko this episode talaga is sobrang importante ng connection ng parents and ng mga anak nila, especially ang parents din kasi ang naggagabay sa mga anak nila, especially yung mga teachers and guardians na humahalili sa mga estudyante sa paggamit ng social media platforms, no. Sobrang hirap ng talakayan kanina, no. Naging matalastas ang bawat isa sa pagbibigay ng mga argumento at impormasyong ibinagkaloob nila sa bawat isa, no. And I think ang bawat isa ay nakapagbigay ng magandang information na tatangkilikin ng bawat schoolmates natin. And I think sa mga future schoolmates natin na magde-debate, mas alam na nila ang dapat gawin. Right. And siguro no, as a teacher yourself, you would agree na syempre ang mga magulang also are the first teachers. Right. Ika nga, di ba? So, I think, in terms of the responsibility, shared responsibility po ang paggamit ng social media. Hindi lang ng mga magulang, hindi lang din ng mga social media companies, but rather even the users themselves. So, sa mga minors natin dyan, dapat alam nyo kung paano gumamit ng social media kasi kayo ang first user nito. Kumbaga, hindi din naman kayo mababantayan. Ika nga ng mga magulang ninyo 24/7. So, in terms of education, dapat yung censorship in terms of content, hindi dapat censorship yung tawag doon Yes. Kumbaga, filterin natin ano nga ba yung dapat na kino-consume ng mga minors kagaya ninyo. Kasi aminin natin, di ba? Sa mga minors, kapag nakakita kayo ng nakakatawang content, kahit hindi siya appropriate, talagang tatangkilikin nyo. Di ba? Ilalike nyo, Isi-share pa part, yan. isi-share pa yan. Magiging part yan ng algorithm ninyo. So, how does that make you a better citizen? It doesn't, di ba? It just provides entertainment. So, kailangan education and entertainment yung magkasama or mas dumami pa dapat yung forms of content at in-incentivize to dapat ng social media companies. Maraming jobs to be done, no? Para sa ating social media users. So first and foremost, be a responsible social media users. Yan ang message natin sa mga schoolmates nating nanonood both online and on TV. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates!